Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid at mga kaibigan. Sa himig po na inyo pong muling napapakinggan ay sumasahing papawid ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Sa pangalan po ng ating pong pastor, Pastor Randy Rosari, ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Ineralo ng United Pentecostal Church Matnog, na inyo pong makapili ngayon muli sa pag-aaral ng salita ng ating pong Panginoon. Salamat sa Diyos dahil tumila na po ang ulan, dahil kagabi talagang napakalakas ng ulan at may kasabay na hangin dito po sa aming lugar sa Matnog. Salamat sa Diyos sa magandang panahon at pabor na binigay sa atin ng ating Panginoon. Kayo po ay nakikinig sa himpilan ng New Gen FM 100.7. Dito lamang po sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Mga kapatid, sa lahat po ng mga nakikinig ngayon sa kanila pong mga radio, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating pong Panginoon. Saan man po kayo lugar naroon, saan man po kayo dapo naroon sa buong probinsya ng Sorsogon at Masbate. Amen. Nawa kayong lahat po ay nasa mabuting kalagayan ngayon sa pangalan ng ating pong Panginoon. Pagbati po sa lahat ng ating pong mga taga-subaybay. Amen. Dyan po sa Tigaw Island, dyan sa Masbate, dyan po sa Kapol. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Amen. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. At pagbati din po sa lahat ng atin pong mga kapatiran dyan po sa UPC Bulan, sa panguna po ng ating pong Senior Pastor, Pastor Randy Rosari. Amen. Sa tatlong congregation po na kanya pong pinangangasiwaan sa tulong at biyaya ng Panginoon. Amen. Pagbati po sa lahat ng mga kapatiran natin dyan sa Iquirino. Amen. Ang mga kapatiran natin dyan sa sentro ng Bulan. Praise God. At maging dyan po sa Magsaysay Church. Pagpalain po kayong lahat ng atin pong Panginoon. Tuloy-tuloy lamang po tayo sa paglilingkod sa Diyos hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon.
At mga kapatid, amen, praise God, amin pong ipinapaanyaya sa inyo, amen, ang ating pong schedule ng pagsamba ngayong araw ng Sabado. Amen, praise God. Diyan po sa Magsaysay Church, ang ating pong schedule ng pagsamba ay ngayong araw na ito, alas 7 po, alas 6:30 po ng umaga, ang schedule ng pagsamba dyan ngayong araw po ng Sabado. At mamaya naman po alas 8 ng umaga dyan po sa Ikirino. Amen, praise God. Ayan po ay amin pong ipinapaanyaya, mga kapatid. At bukas naman po, araw ng Linggo, dyan po sa Santa Remedios, sa tapat po ng Bulan Gymnasium. Amen. Bukas po alas 7 po ng umaga ang schedule ng ating pong pagsamba dyan. At yung kayo naman po ay dito po sa Matnog, mga kapatid, ang ating pong schedule ng pagsamba ay bukas ng umaga alas 8 po, mga kapatid. Ang ating pong bahay panambahan ay dito po sa Barangay Gadgaron, Purok 7. Amen. Sa tapat po sa boundary lamang po ng Manhumlan at Gadgaron, along the highway po ang ating pong church, mga kapatid. Praise God. At ngayong umaga po, araw ng Sabado, ang ating pong schedule ng pagsamba ay dyan po sa Manurabi Church, mga kapatid. Amen, praise God. At alas 9 po ng umaga ang schedule ng ating pong pagsamba. Pagbati po sa lahat ng ating pong mga kapatiran dyan sa Manurabi, magkita-kita po tayo. At pagbati din po sa lahat ng ating pong mga kapatiran sa Hinablan Oriental. Amen. Pagpalain po kayong lahat ng ating pong Panginoon. Amen. At sa lahat ng mga kapatiran natin dito po sa UPC Matnog, pagpalain po tayong lahat ng ating pong Panginoon. Praise the Lord. Amen. At sa lahat po ng mga nakikinig, amen, na taga Matnog, kung kayo po ay mayroong mga katanungan, pwede nyo po akong tawagan o di kayo i-text sa CP number 0967-364-7164. 0967-364-7164. Yan po ang aking contact number, mga kapatid. Pwede nyo po akong tawagan kung kayo po ay mayroong mga katanungan base po sa ating pong mga pinag-aaralan. Kung kayo po ay mayroong mga prayer request, amen, at kung nais nyo pong magkaroon ng libreng pag-aaral ng salita ng Diyos sa inyo pong mga tahanan, malugod po namin ipaglilingkod sa inyo ang salita ng ating pong Panginoon. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. At pagbati din po sa lahat ng ating pong mga FB Live viewers. Amen, live po tayo na mapapanood o napapanood sa New Gen FM 100.7. Amen, praise God, Facebook page, mga kapatid. At sa UPC Matnog, Sorsogon, live din po tayo na mapapanood. Brother Andy Orozco, thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And Sister Celine Dado, good morning din po. Amen, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Christy Disoyo, good morning din po. Pagpalain din po kayo ng Panginoon. And also Sister Helen Isip, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Angelita Ligoro, thank you so much for watching from Atimonan, Quezon. Praise God. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Isabel Espiritu, good morning. Amen. Praise God. Purihin ang pangalan ng ating pong Panginoon. Sister Helen Reblora, good morning. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sister Lani Julian, good morning din po. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. And also, Sister Nancy Saplera, good morning. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At maging sa lahat ng mga nanonood ngayon, maging dyan po sa Facebook page ng New Gen FM, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Praise God. At pagbati din po sa lahat ng ating pong mga kapatiran. Amen. Praise God. Hallelujah. Dyan po sa
iba't ibang lugar ng Sorsogon. Maraming salamat po sa Panginoon. Pagpalain po tayo ng ating pong Panginoon. Sister Evelyn Punsalan, thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Amen. Praise God. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. And also Sister Lita Sultan, thank you so much for watching from Taguig. Amen. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. And also, good morning Sister Jane Ioy. Thank you so much for watching dyan po sa UPC Bulan. And Sister Maria Elena Rafal, thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Praise God. And sa pagkakataong ito, mga kapatid, tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating pong programang sa Jesus ang buhay na pag-asa. Praise the Lord. Amen. At tayo po ay manalangin sa Panginoon sa ating pong pagsisimula. Mga kapatid, bago po tayo dumako sa pag-aaral ng salita ng ating pong Panginoon, tayo po muna mga kapatid ay manalangin. Hilingin po natin sa Diyos ang kanyang gabay at patnubay. Let us pray. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa napakagandang umaga na iyong ipinagkaloob sa amin na kung saan malaya naming naigagalaw ang aming mga katawan. Amen. Maliwalas ang aming mga kaisipan. Maraming salamat, Panginoon, na bago pa man kami dumako sa kanya-kanya naming mga obligasyon at responsibilidad ngayong araw na ito, Lord, Amen, makikinig kami ng iyong banal na salita sa pamagitan ng programang ito. Pagpalain po Diyos ang amin pong pakikinig, ang lahat ng mga radio listeners and FM viewers. Pagpalain mo po Diyos ang kanilang pakikinig, na patuloy mo pong buksan ang kanilang mga espiritual na kamalayan upang nang sa ganun ay maintindihan po nila at maunawaan ang salita mong aming pag-aaralan. Panginoong Hesus, magbigay ka po ng kagalingan sa may mga karamdaman. Bigyan mo po ng kapayapaan ang mga nagugulumihanan. Patuloy ka pong magpahayag at magpakilala sa bawat isa kung sino ka. Maraming salamat, Panginoon. Purihin ang banal mong pangalan. Sambahin ka, Panginoong Jesucristo, sa espiritu at katotohanan. Maraming salamat, Panginoon. Magpahayag ka po at magpakilala sa bawat isa na nakikinig ngayon sa radio, sa anuman sang dako lugar man sila naroon ngayon. Mangusap ka po sa kanila, Panginoon. At maging sa lahat ng FB viewers, Panginoon. Touch their hearts, touch their mind, Lord. In Jesus' name. Amen and amen. Praise God. So, sa pagkakataong ito, mga kapatid, tayo ay tuloy-tuloy na. Good morning, Sister Nancy Saplera, watching from Pampanga, Angeles. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. And also, Sister Murphy, Ninang Murphy, follow Ninang Ofi, dyan po sa UPC Bulan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At kung kayo po ay merong mga Biblia, pwede nyo po akong sabayan sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Atin pong talakayin, mga kapatid, ang ilang talata sa banal na kasulatan na kung saan ay nagkakaroon ng misinterpretation, mga kapatid, sa o kaya naman sa pagkaunawa tungkol sa talata na kanilang binabasa. So mga kapatid, atin pong pag-aralan, amen, ang kapahayagan, mga kapatid, ng ating pong Panginoon tungkol sa kung sino ang Ama at kung sino siya, mga kapatid. Praise God. In John chapter 17, amen, praise God. Excuse me. In John chapter 17 verse 3, mga kapatid, ang sabi po dito, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay, si Jesucristo.
niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Praise God. Mga kapatid, ang talatang ito ay nagkakaroon ng misinterpretation ang ilan sa atin pong mga kababayan, ang ilan sa atin pong mga taga-pakinig, amen, na kung saan ang kanila pong pagkaunawa ay ang nag-iisang Diyos na tunay at yung sinugo lang. Mga kapatid, sa atin pong pagbabasa ng salita ng ating pong Panginoon, kailangan natin alamin ang konteksto ng talata at yung nais na ipahiwatig o ipahayag ng talata sa bawat nakikinig. Ang John chapter 17 verse 3 and 4, mga kapatid, ito po ay ang pagpapakilala o pagbibigay ng pagkakataon ng Panginoon sa mga tao na kung saan upang makilala ang Ama, ang nag-iisang Diyos na tunay, mga kapatid, praise God, amen, at ang sinugo, yung Diyos at yung sinugo. Ang sabi sa talatang ito, mga kapatid, ay ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay, si Hesukristo. Mga kapatid, kung atin pong uunawain ang salitang ito, ito po ay conclusive, mga kapatid. Amen. Na kung saan ang makikilala dito ay iisang Diyos na tunay at yung sinugo sa makatuwid bagay, si Hesukristo. Amen. So, ang nag-iisang Diyos na tunay na tinutukoy dito ay yung sinugo mismo, na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya lang, ipinalalagay ito ng ilan na hiwalay ang nag-iisang Diyos na tunay at yung sinugo. Mga kapatid, na kung uunawain natin ang talatang ito, ito po ay conclusive, kagaya po ng Titus chapter 2 verse 13, nang sabi doon, nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakilala ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. So yung dakilang Diyos at tagapagligtas, hindi po yun separate. Hindi porket nilagyan ng at ay hiwalay na po, kundi iba po yung conclusive, mga kapatid, sa enumeration. Pag i-enumerate mo, mga kapatid, magkaiba po yun. Yung conclusive, ibig sabihin, mga kapatid, amen, nagbibigay ka ng definition sa isang tao, mga kapatid, na pwedeng isa o dalawa. Amen. Pagdi-describe o pagbibigay mo ng pagpapakilala doon sa isang tao na, halimbawa ako, mga kapatid, ang totoo kong pangalan, mga kapatid, halimbawa ako, pastor at ama, mga kapatid, pastor at asawa, pastor at estudyante, mga kapatid, na si Pastor Alfred. Pero hindi po magkahiwalay yung pastor at yung estudyante. Dahil yung pastor at estudyante, iyan po ay tumutukoy sa akin. Dahil ako po ay pastor dito sa Matnog, and at the same time, estudyante, mga kapatid. So, hindi po yun pagpapakita ng dalawang karakter o dalawang tao na pinatutukuyan. Ganon din po itong talata ng John chapter 17 verse 3, na kung saan ang makikilala dito ay ang nag-iisang Diyos na tunay at yung sinugo, mga kapatid. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Pero mga kapatid, ang talatang ito ay mapapansin natin na ikaw ay makilala nila. So, yung term na makilala, hindi po ito past tense. Mga kapatid, makilala.
Ibig sabihin, mangyayari pa lang. Hindi yung nangyari na. Ngayon, ang tanong dito, yung makilala nila na iisang Diyos na tunay, mga kapatid, ang tanong dito, paano ngayon ipinakilala, mga kapatid, at kailan ito ipinakilala, mga kapatid? Paano ipinakilala ang Ama at kailan ipinakilala? So, bago tayo dumako doon sa tanong na yon, kailangan muna nating maunawaan na wala pong ibang magpapakilala sa Ama kundi ang Panginoong Hesus lamang. Kasi ang mga alagad hindi pa nila kilala kung sino. Sa katunayan, mga kapatid, praise God, si Jesus po ang pwedeng magpakilala sa Kanya kasi siya lang nakakaalam kung sino ang Ama at kung sino siya. Dahil ang sabi dito, hindi lang po ang nag-iisang Diyos na tunay ang makikilala, kundi yung sinugo. Mga kapatid. So, ang makilala dito ay yung iisang Diyos na tunay at yung sinugo na si Jesucristo. Mga kapatid. So, tinukoy na yung sinugo, ang Panginoong Jesucristo, pero ang sabi dito, makilala eh. Ibig sabihin, hindi pa lubos na nagpapakilala o hindi pa lubos na kilala. So, kailan ito ngayon ipinakilala ng ating Panginoong Jesucristo? Mga kapatid, una sa kanyang mga alagad. Kasi, mga kapatid, hindi po pwedeng ipakilala ng Panginoon sa ibang tao kung hindi niya muna ipinakilala sa mga alagad. Kasi ang magpapatuloy po ng sinimula ng Panginoon ay ang mga alagad. Ngayon, paano ngayon ipinakilala ng Panginoong Hesus ang Ama sa mga alagad at kailan ito ipinakilala? Mga kapatid, malaking bagay po ito na dapat nating maunawaan. Kasi ang Ama, hindi po siyang nanatiling Ama, na Ama lang, mga kapatid. Kundi, meron pong panahon na ipapakilala siya. Ngayon, kailan po ang starting point, amen, na kung saan ipinakilala ng Panginoon ang Ama sa mga alagad? Mababasa po natin ito, mga kapatid, atin pong tunghayan, in John chapter 14, verse 6. Unahin po natin, mga kapatid, ang verse 6. Amen. Praise God. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Mga kapatid, in verse 7, "Kung ako'y nangakikilala ninyo, ay mangakikilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon, siya'y inyong mga kikilala at siya'y inyong nakita." So, yung sinabi ng Panginoong Jesucristo, kung ako'y nangakikilala ninyo, ibig sabihin, kung ako'y kilala ninyo, makikilala ninyo ang aking Ama. Mga kapatid, at ang sabi ng Panginoon, buhat ngayon, sa mababaw, mula ngayon. Amen. Ang sabi ng Panginoon, mula ngayon, o buhat ngayon, mga kapatid, praise God. Amen. Siya'y inyong mga kikilala. Everybody, ang ibig sabihin ng mga kikilala, ibig sabihin makikilala pa lang. Amen. At siya'y inyong nakita. Mga kapatid, yung mga kikilala dito at yung nakita, mga kapatid, yun ang kailangan natin unawain. Sino yung mga kikilala? Yung Ama. At ang sabi ng Panginoon, nakita niyo siya. Siya'y inyong nakita. Yung nakita na word, mga kapatid, yan po ay past tense, tapos na. Nakita na. So, kapag kilala natin ang Panginoon, makikilala na natin ang Ama. So, mga kapatid, hindi pala pwede na ang Ama muna ang makikilala mo bago mo makilala si Kristo. Kailangan mo munang kilalanin si Kristo bago mo makikilala kung sino ang Ama. Kaya lang ang problema ngayon sa panahon ngayon, mga kapatid. Amen. May mga ilang nangangaral o ilang naniniwala
na mas kinikilala nila una ang Ama kaysa kay Kristo. Pero ang sinabi ni Kristo, kung ako'y nangakikilala ninyo, makikilala ninyo ang aking Ama. So ang una na dapat nating makilala ay si Kristo. Bakit? Si Kristo yung magpakilala. Amen. At ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kung ako'y makikilala ninyo, makikilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon, yun ang starting point ng pagpapakilala ng Panginoon sa kanyang mga alagad, kung sino ang Ama at kung sino siya. Buhat ngayon, sabi ng Panginoon, siya, ang Ama, ay inyong makikilala at siya'y inyong nakita. Mga kapatid, hindi lang makikilala, kundi nakita na. Mga kapatid, praise God. Kaya ang tanong ni Felipe, mga kapatid, amen, yung sinabi ng Panginoong Jesucristo na siya'y inyong makikilala at siya'y inyong nakita. So, paanong mangyayari na makikilala pa lang samantalang nakita na? Mga kapatid. So, i-reconcile natin, paano nangyari na makikilala pa lang, pero sa dulo ng sinabi ng Panginoon, nakita na. Alin yung tinutukoy ng Panginoon na makikilala at sino yung nakita na? Mga kapatid. So, dito natin makikita yung, mga kapatid, yung pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Dahil ang sabi ni Felipe, Panginoon, ang sabi sa verse 8, sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. So, ang sabi ni Felipe, ang sabi ng parang naisabihin ni Felipe, Panginoon, sabi mo, nakita na namin. Ngayon, ipakita mo sa amin. Sabi mo, makikilala namin ang Ama. Kaya ang sabi ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama. At sukat na ito sa amin. Ibig sabihin, masasapatan na kami. Ibig sabihin, parang naisabihin ni Felipe, Panginoon, mas maniniwala kami kung makikita namin. Mga kapatid, amen. Ang tinanong dito ni Felipe ang Panginoong Hesus. Sabi ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Mga kapatid, amen. Pero ano ang sabi ng Panginoon kay Felipe? Ano yung reply o response ng Panginoon? Paano ngayon? Dahil ang tanong ni Felipe, ipakita ang Ama. Ang tanong, paano ngayon sinagot ng Panginoon ang tanong ni Felipe? Paano ngayon ipapakita ng Panginoon ang Ama? Ang sabi po sa verse 10, sa verse 9, sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahong ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe. So, tandaan natin mga kapatid, ang hinahanap ni Felipe ay ang Ama. Pero ang sabi ng Panginoon, malaon ng panahong ako ay inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe. So, dito natin makikita na bago mo makilala ang Ama kung sino siya, kailangan mo munang kilalanin si Kristo kung sino siya. Dahil nung hinanap ni Felipe ang Ama, ang sinabi ni Jesus, malaon ng ako'y inyong kasama, hindi mo pa ako. Hindi dito sinabi ng Panginoon na malaon ng ako'y inyong kasama, hindi mo pa siya kilala. Kung talagang ang Panginoong Hesus, ipagpalagay na natin, hiwalay ang Panginoon sa Ama. Bakit hindi sinabi ng Panginoon, malaon ng ako'y inyong kasama at hindi mo pa siya o ang Ama kilala? Dahil ang hinahanap dito ni Felipe ang Ama, hindi naman si Kristo eh. Pero bakit sinabi ng Panginoon, hindi mo pa ako kilala? Amen. Praise God. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, kung ako'y nangakikilala ninyo, take note mga kapatid, kung conditional ito. Kung ako ay nakikilala ninyo, makikilala ninyo ang aking Ama. So, ibig sabihin, hindi mo makikilala ang Ama kung sino siya
kung hindi mo muna makilala kung sino si Kristo. And that's the reason why maraming mga tao ngayon ang mga hindi nakakaunawa kung sino ang Ama, at hanggang ngayon hindi nila mapangalanan kung ano ang pangalan ng Ama. Kasi nga, hindi nila nakikilala ng lubusan kung sino si Kristo. Mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, ang sabi ng Biblia, ang Panginoong Jesucristo ang nagpapahayag sa mga tao. Kaya hindi katakataka na maraming mga tao ngayon ang hindi nakakaalam o hindi na nakakakilala sa Ama at kay Kristo, mga kapatid, kung sino, dahil hindi nila lubusang kilala ang Panginoong Jesucristo. Ngayon, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi ka baga nananampalataya na sabi ng Panginoon, malao nang ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Filipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Ang itinuro ng Panginoon kay Filipe ay ang kanya mismong sarili. Paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? So, sabihin ng Panginoon, ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. Ibig sabihin niya kay Filipe, bakit hinahanap mo sa akin? Bakit sinasabi mong ipakita mo sa amin ang Ama? Na ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. So, hindi po sinabi ng Panginoon na, Felipe, tumingala ka lang, nandun sa langit ang Ama. Hindi niya yung sinabi. Samantalang mga kapatid, sa ilang mga talata sa Gospel, Mark, Luke, and John, Matthew, Mark, Luke, and John, sa 4 Gospel, mga kapatid, ang laging binabanggit doon ng Panginoon, Ama na nasa langit, Ama na nasa langit. Pero nung tinanong si Kristo kung nasaan ang Ama, hindi sinabi ni Kristo na nasa langit. Ang sinabi ng Panginoon, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Kaya hindi katakataka na sabihin ng Panginoong Hesus in John chapter 10 verse 30, ako at ang Ama ay iisa. Hindi po iisa sa layunin, mga kapatid. Dahil kung itutuloy natin ang pagbabasa sa John chapter 10 verse 30 to 34, pinagbintangan ng mga Hudyo ang Panginoong Jesucristo na namumusong. At ang sabi doon ng Panginoon, ako at ang Ama ay isa. Ang ginawa ng mga Hudyo, nagsidampot ng mga bato para batuhin ang Panginoong Hesus. Kaya ang tanong ng Panginoon, sa anong mga mabubuting gawa ninyo ako babatuhin? Ang ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo, sa dami ng mabubuting gawa na ginawa ko, babatuhin nyo ako. So ang reply ng mga Hudyo sa kanya, hindi ka namin babatuhin dahil sa mabubuting gawa na ginawa mo. Kaya ka namin babatuhin dahil ikaw ay namumusong. Na bagamat ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. So mga kapatid, yung bintang ng mga Hudyo kay Kristo ay si Kristo daw ay nagpapakunwaring Diyos. Ang tanong, totoo ba na si Kristo ay nagpapakunwaring Diyos o hindi? O kaya naman, totoo ba ang bintang ng mga Hudyo na si Kristo ay nagpapakunwaring Diyos? Kasi mga kapatid, amen, sa panahon na yon, ang sambitin mo lang ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, kasalanang mortal yon para sa mga Hudyo. Ang parusa nun, babatuhin ka hanggang sa mamatay ka. Yun ang parusa sa pamumusong sa Diyos. Pero mga kapatid, amen, ang tanong, ang Panginoong Hesus ba, nung sinabi niya, ako at ang Ama ay isa, pamumusong ba yun o hindi? Amen. Tama ba ang bintang ng mga Hudyo na si Kristo ay nagpapakunwaring Diyos? Kasi kung sabihin na natin, tama ang bintang ng mga Hudyo, so ibig sabihin, may kasalanan ang Panginoon dahil namusong siya sa Diyos.
Dahil kung ipagpalagay natin na si Kristo ay tao, hindi Diyos, namumusong talaga ang Panginoong Hesus doon. Mga kapatid. Kasi ginamit niya yung pangalan ng Diyos eh. Ang sabi ng Panginoon, ako at ang Ama ay isa. So parang kung ipagpalagay natin na hiwalay si Kristo at ang Ama, ibig sabihin, ipinantay ni Kristo ang sarili niya sa Diyos. Pamumusong. Kung talagang tao si Kristo, kung talagang tao lang, hindi siya Diyos. Ang Panginoong Jesucristo, hindi po siya namusong, kundi nagpakilala talaga siya na totoo. Amen. Kung hindi tama na ang bintang ng mga Hudyo na namumusong ang Panginoon, na nagpapakunwari siyang Diyos, ibig sabihin, totoo, hindi siya nagpapakunwari. Ibig sabihin, totoo ang sinasabi niya. Nagpakilala talaga siya na Diyos siya. Nagpakilala talaga ang Panginoon na siya yung Ama na nagkatawang tao. Amen. Mga kapatid, praise God. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoong Hesus dito, in verse 10, hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo ay hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi, take note, ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. So ang Panginoong Hesus, mga kapatid, ang sabi niya, ang Ama ay tumatahan sa akin. Hindi po, mga kapatid, sinabi ng Panginoon, ang Ama ay nasa langit. Kaya kung tatanungin natin, Panginoon, nasaan ba ang Ama? Nasa langit ba? Ang sagot ng Panginoon, ang Ama ay tumatahan sa Kanya. Kaya hindi po totoo na ang Panginoon ay hiwalay sa Ama. Bakit, Pastor? Kasi po, ang Panginoong Jesucristo, ayon sa Kanya mismo, siya yung Ama, mga kapatid. At bilang mga kapatid, Ama, mga kapatid, siya yung Ama na nagkatawang tao upang matubos niya ang lahat ng tao mula sa kasalanan. Mga kapatid, praise God. So yung starting point ng pagpapakilala ng Panginoon kung sino ang Ama at yung sinugo ay siya mismo yun. Dahil ang sabi ng John chapter 17 verse 3, iisang Diyos na tunay at yung sinugo, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. So ibig sabihin, yung iisang Diyos na tunay at yung sinugo, isa yon. Isa lang yan. Hindi po pwedeng sabihin na isa sila. Hindi po. Kundi isa siya. Yung iisang Diyos, mga kapatid, amen, siya din po yung kumbaga, siya din po yung sinugo. Yung sinugo doon, mga kapatid, ay yung laman na kanyang gagamitin bilang pantubos sa sangkatauhan. Mababasa po natin yan, mga kapatid, sa Hebrews chapter 10, mga kapatid, na kung saan, mga kapatid, kung natin pong tutunghayan, bago tayo magtapos, mga kapatid, in Hebrews chapter 10, mga kapatid, ang sabi dito po, Hebrews chapter 10, dito po, mga kapatid, amen, sa verse 20, sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin, sa pamamagitan ng tabing sa makatuwid bagay sa kanyang laman, at yamang may dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos. So ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid, bilang nag-iisang Diyos at tagapagligtas sa Old Testament, hindi niya magagawang magligtas o magtubos ng tao kung hindi siya gagawa ng laman na ipantutubos sa tao. Mga kapatid, dahil ang sabi dito sa binasa natin, yung daang bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin ay sa pamamagitan ng tabing sa makatuwid bagay sa kanyang
laman. So mga kapatid, amen, ang Panginoong Hesus, mga kapatid, yung kanyang pagkakatawang tao, yun yung laman na kanyang gagamitin para sa atin. Yan po mga kapatid, yung sinugo, yung laman, mga kapatid. Siyempre, dahil siya'y nagkatawang tao, kailangan niyang magpakilala kung ano ang pangalan niya. Kasi wala pong tao na walang pangalan. Hindi po pwede na pagbaba ng Panginoong Jesucristo bilang anong laman. Wala siyang pangalan. Kaya gagamitin niya yung totoo niyang pangalan. Mga kapatid. Amen. Praise God. At sa katauhan ng laman, mga kapatid, mismo ng atin pong Panginoong Jesucristo na bayubay sa krus ng Kalbaryo, yun po ang namagitan sa atin, ang laman. Mga kapatid, praise God. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung John chapter 17 verse 3, hindi po yun magkahiwalay. Mga kapatid, dahil ang makilala doon ay iisang Diyos na tunay at yung sinugo. Amen. Hindi po, mga kapatid, hindi po yun conclusive. Hindi po yun, hindi po yun hiwalay. Kundi yun po ay tumutukoy mismo doon sa ating Panginoong Jesucristo na iisang Diyos na tunay at sinugo. Mga kapatid, praise God. Amen. At ipinakilala na po yan, mga kapatid. Una na pong ipinakilala yan ng Panginoon. Kasi 17 na po yun. John chapter 17 na yun. Nagpakilala ang Panginoon, John chapter 10 and John chapter 14. Yun po yung pagpapahayag ng Panginoon sa mga alagad at sa mga ibang mga Hudyo na nakikinig sa kanyang pangangaral. Kaya mga kapatid, nawa ito po ay malinaw sa atin. Kasi kung ipagpapalagay natin na ang Panginoong Hesus ay hiwalay sa Ama at ang Ama ay hiwalay sa Panginoon, paano naman ang Holy Spirit? Mga kapatid, amen. At kung ipagpalagay natin na ang Ama ay hiwalay sa Anak, marami pong talata ang magbabanggaan dyan. Kagaya na po mga kapatid ng ang sabi ng Ama sa Isaiah chapter 46, siya lamang ang nag-iisang Diyos, wala nang iba liban sa Kanya, siya lang ang Diyos. Mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo, si Jesucristo ang dakilang Diyos at tagapagligtas. So ibig sabihin, lalabas na sinungaling ang Ama sa Old Testament, sa Isaiah chapter 46. Lalabas na sinungaling siya doon. And chapter 43 ng Book of Isaiah, ang sabi ng Ama, siya lamang ang tagapagligtas. Mga kapatid, ang sabi ng Ama, siya ang tagapagligtas, wala nang iba. Liban sa Kanya, siya lang, ang Ama lang. Pagdating ng chapter 46, ang sabi naman ng Ama, siya yung Diyos, wala nang iba. Pero pagdating sa New Testament, sinabi na Apostol Pablo, si Jesucristo ang dakilang Diyos at tagapagligtas. So, yung claim ng Ama na siya yung tagapagligtas, wala nang iba, at siya yung ibang Diyos, wala nang iba rin, ang dakilang Diyos at tagapagligtas, tinukoy yon ni Apostol Pablo kay Kristo. Mga kapatid, kaya yung pagiging Diyos ng Ama at tagapagligtas, mga kapatid, amen, binigay po kay Kristo o itinukoy ni Apostol Pablo kay Kristo. Hintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Conclusive po mga kapatid yung Titus chapter 2 verse 13. Talagang si Kristo po ang tutukuyan ng dakilang Diyos at tagapagligtas. Kaya mga kapatid, praise God, kung ihihiwalay natin ang Ama at si Kristo, ang tanong, sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo? Mga kapatid, sino sa Ama at kay Kristo ang nagsasabi ng totoo na Diyos, wala nang iba,
at tagapagligtas, wala ng iba. Kung sinabi ng Ama, siya yung Diyos, wala ng iba, siya yung tagapagligtas, wala ng iba, bakit sumingit at dumating ang Panginoong Hesus na nagpakilala, mga kapatid, na siya'y tagapagligtas? Kung wala ng ibang tagapagligtas, hindi ba dapat wala nang lilitaw? Amen. Halimbawa ako, dito sa Matnog, wala namang ibang Alfred maliban sa akin. Mga kapatid, ako lang yung Alfred dito na sasabihin na Pastor Alfred Generalo ng UPC Matnog. Wala namang iba, mga kapatid. Amen. Kung may susunod man o lilitaw man, peke na yon, mga kapatid. Kung mayroong bang lalabas na tagapagligtas, lalabas at ipagpalagay na natin na hiwalay ang Ama at si Kristo. Tapos ang Ama, tagapagligtas, wala nang iba. Si Kristo, tagapagligtas din. Kung totoo ang sinabi ni Kristo, ibig sabihin, lalabas na sinungaling yung Ama. Mga kapatid, sabi ng Ama, wala nang iba. Bakit may dumating? So lalabas na siya'y sinungaling. Kaya kung ihiwalay natin si Kristo at ang Ama, isa sa kanila ang nagsisinungaling. At isa sa kanila ang nandadaya. Pero hindi po ganon. Dahil ang Ama, siya yung nagkatawang tao. Si Kristo yung Ama na nagkatawang tao, nahayag sa laman, nakitulad si Kristo sa mga tao. So hindi po mga kapatid, tao ang orihinal na kalagayan ni Kristo. Meron po siyang pinanggalingan bago siya nakitulad. Pag sinabing nakitulad, nakigaya. Pag sinabing nakigaya, mga kapatid, hindi yun ang orihinal mo na kaanyuan. Dahil ang orihinal na anyo ng Diyos, ang Panginoong Hesus, Espiritu po siya. Ngayon, bilang Espiritu, hindi niya magagawang tubusin ang tao kung siya po ay Espiritu. Kaya ang ginawa niya, gumawa siya ng laman para yun, mga kapatid, ang gamitin niyang pantubos sa mga tao. Maraming salamat po, mga kapatid, sa inyong pagsubaybay. Salamat po sa inyong pakikinig. Marami pa sana tayong talata na babasahin. Tutuloy po natin ang pagtatalakay. Amen. Praise God. Talakayin naman natin. Amen. Praise God. Amen. Ang salita ng Panginoon bukas at sa Lunes. Muli, mga kapatid, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po sa napakagandang pagtatalakay na ito, na kung saan ikaw po ay nagpapahayag at nagpapakilala sa amin. Hindi ka po, Panginoon, hiwalay sa iyong sarili, kundi ikaw yung nag-iisang Diyos at tagapagligtas sa Old Testament, na pagdating ng New Testament ay nahayag ka bilang laman, nakitulad sa mga tao, upang kami ay tubusin sa aming mga kasalanan. Panginoong Hesus, marahil hindi ka man nakilala ng ilan, pero Panginoon, sa pagkakataong ito, malinaw sa aming mga puso at isipan na ikaw ang nag-iisang Diyos sa tagapagligtas na nagsalita sa mga propeta sa Old Testament. Amen. Ikaw ang Diyos na nagkatawang tao, nakitulad sa mga tao, upang kami tubusin, mga Panginoon. Praise God. Pagpalain mo ang aming pakikinig. Patuloy ka pong magpahayag at magpakilala sa amin pong mga kababayan. Amen. Na marahil naghahanap ng katotohanan. Lord, touch their mind, Lord. Magpahayag ka po at magpakilala. Maraming salamat, Panginoong Hesus. Purihin ka. In Jesus' name. Amen and amen. So mga kapatid, maraming salamat po muli sa inyong pagsubaybay. Salamat po sa inyong pagtangkilik. Salamat po sa oras at panahon na inyo pong ipinamalagi sa ating pong pakikinig ng salita ng Panginoon. So mga kapatid, muli mga kapatid, ang aking pong contact number, kung kayo po ay may mga katanungan base sa ating pinag-aralan, 0951-007-1231. 0951-007-1231. Yan po ang aking contact number, mga kapatid. Ang schedule ng pagsamba natin dyan sa Magsaysay, alas 6:30 po ng umaga ngayong araw na ito. At sa Ikirino naman po ay alas 7 ng umaga, alas 8 ng umaga. So mga kapatid, amen, maraming salamat po
sa inyong pagsubaybay. Paalam tayo sa radyo. Amen. Ako po ang lingkod, Pastor Alfred Generalo ng UPC Matnog. Lagi po nating tandaan, sa Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless everyone. Good morning. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Brother Crisostomo Gumalal Bagonok. Thank you so much for watching from Titay, from UPC Titay. Amen. Praise God. Pakikumusta po ako kay Pastor Charnel Villarmino. Thank you so much po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Amen. Praise God. At sa lahat pa po, Sister Rebecca Montemor, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Amen. Sister Christine ng UPC Japan, good morning po. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Amen. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Melody Herrero, God bless. Good morning. Praise God. And Sir Dario Tobias, praise God. Good morning po. Amen. Praise God. Patuloy po nating maglingkod tayo sa ating pong Panginoon. Praise God. Amen. Sister si Tita Kiti, yan, Sister Christy Magkayan, yan po sa Barangay Pulot. Amen. Bulan. Praise God. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise the Lord. Amen. At mga kapatid, ang araw na ito, naway maging pagpapala sa bawat isa sa atin. Maraming salamat po. God bless everyone.